Kasama po natin si GM, ayan, ang General Manager po ng Philippine Charity Sweepstakes Office, GM Mel Robles, upang pag-usapan ang ilan sa mga pinakabagong programa at pangyayari ng ahensya. GM, perfect mornings! Perfect morning sa iyo. Bagamat maulan, kasama sa perfect morning natin yan, mga pangyayari ngayon. Opo. Kahit walang pasok, thank you for coming. Ayan, kahit na kansilado ang ilang mga pasok po sa eskwelahan at maging sa government. Ayan po, present po ang ating PCSO dahil hindi sila umuurong sa pagtulong. Balikan muna po natin, GM, yung mahahalagang naging aktibidad at mga pangyayari po sa PCSO. Una, isa sa mahalagang pangyayari po ng PCSO nitong nakaraang linggo ay ang turnover ng mahigit 83 million Lotto shares sa 20 lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Ginanap ang ceremonial check turnover sa PCSO main office sa Mandaluyong kung saan tumanggap ng pondo ang mga lungsod ng Caloocan, Pasig, Maynila, Las Piñas, Mandaluyong, Pasay, Parañaque, Muntinlupa, Navotas, Makati, Marikina, Malabon at iba pa. Inaasahan pong magagamit ang mga pondong ito sa mga proyektong pangkalusugan, panlipunan at iba pang serbisyong direktang makikinabang ang mga residente. Binigyan diin ng PCSO na patuloy ang pakikipagtulungan nito sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak na ang kita mula sa loto ay naipapakinabang po sa mga programang may direktang epekto sa mga komunidad. Samantala, nag-turnover din ang PCSO ng mahigit 132.4 million pesos na mandatory contribution sa Commission on Higher Education o CHED. Formal na tinanggap ni CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis ang 6 na tseke na sumasaklaw sa Lotto shares mula Enero hanggang Hunyo 2026. Alinsunod dito sa Republic Act 7222 bilang suporta sa mga programa ng CHED para sa pagpapaunlad ng higher education sa bansa. Dami nun GM, ito pong pamamahagi ng Lotto shares sa mga LGU. Alinsunod nga po ito sa Executive Order 357-A kung saan na naglalaan ng bahagi ng kita mula sa operasyon ng Lotto para sa mga lokal na pamahalaan. Paano po ito nakakatulong sa mga munisipalidad? At ito po ba'y nationwide na lahat po ng LGU ay may shares? Ang lahat ng mga LGUs na nag-ooperate ng Lotto ay meron pong share. Ayon po yan sa executive order na nabanggit ninyo. At yan po ay nagagamit nila sa agarang kanilang mga charity. Mm-hmm. Kasi kung sa amin po, syempre may proseso pa at may mga gastusin din silang mabilisan din. No? So, yan ang kanilang magagamit na sandata. Yes. Para malabanan din ang mga pangangailangan, mga kahirapan na kagyat na kailangan, no? Hindi naman kailangan malaki, pero at least meron silang autonomy para kung paano gagastusin sa kanilang mga charity requirements. So, yan po ay sa buong Pilipinas. Kaya nakita nyo po, bukod po sa ating mga binibigay na mga medical equipment at direktang mga medical assistance, educational assistance, meron pa po tayong direkta na pinagbibigay sa mga lokal na pamahalaan at hindi lamang po sa lokal. Nakita nyo po sa national agency katulad po ng CHED, no? Commission on Higher Education, nagbibigay rin po tayo at of course sa PhilHealth po, bibigay rin tayo. Kaya yan po ang makikita nyo na minsan po nagtataka rin po ako, how can we do all these things? Yes, oo nga, sabi ko, ang dami. Meron sa baba, may local, may individual, may local, may national. Correct. No? So, palagi ko, yun naman talaga ang reason for being ng PCSO. Ginawa kami para talaga tumulong. No? At pasalamat naman kami sa mga kababayan natin na patuloy na tumatangkilik. At ito po ang ginagawa namin. No? Ito po ang suportang binibigay nyo. Tuloy-tuloy po kami sa aming paggawa ng aming mandato na gumawa ng mga kawang gawa sa buong bansa at hindi lang sa individual, sa local at sa national level. Nagpapasalamat kayo sa tumatangkilik. You're welcome. Nasa wallet ko, bawal malukot.
At saka ako, ugali ko, GM ha, kahit hindi ako manalo, kasi 'di ba, sa bawat taya po natin, may natutulungan po kasi naman tayo. So ako, sigurado kagad 'yan. Sorry. Lumipad man ang Alaga ba ticket yan? ko. Alaga? Hindi ako Wala, nag-alag. ano? Pero lumipad man yan ticket ko, hindi. May pirma. Oo. Safety na ako. Pagkakuha ko nung ticket ko, kasi naman dyan sa binibilan natin may mga ballpen na pirma ako kagad tsaka pangalan ko. Para hahanapin na lang nila kung sino ba tong nanalong to, ma-turn over ko. Pag nawala ito, nanalo tayo, bigyan nyo sa akin, bibigyan ko kayo ng balato na lang kung sino man magbabalik. Pero sure na yan, nandyan yan. Hindi pwedeng malukot. Ayan. Dahil po mga kapatid, ako naniniwala ako dun sa at least nakikita po natin yung natutulungan. Kagaya yan, GM, yung pong sa LGU, diba? Shares ang pinag-usapan natin. So kung masugid nilang tinatangkilik, mas malaki yung share. Depende po ba yun? Ganun po ba yun sa shares? Opo, depende po sa participation ng kanilang Yes, mga constituents. oo. Actually, wala naman po sila talagang kailangan gawin eh. Oo. Just, just support. Support po natin yung mga produkto. Kagaya to yung Lotto. Malay nyo, bukas ako na yon 185. Bukas tataas pa yan. O, kabisado Oo ko nga ha. pala, yung ano Oo. ba, yung 658. 658. Oo, 185 million na mga kapatid. Inalalaki pa siguro para sa'yo. Ayun. Sagot ko kayo mga kapatid pag tayo naka-jackpot. Okay, punta po tayo doon naman sa Charitimba. Isa sa mga naging aktibidad po ng PCSO nitong nakaraang linggo ay ang pamamahagi po ng, of course, ng Charitimba at wheelchair sa pamamagitan po ng ilang organisasyon. Naghandog ang PCSO ng 500 Charitimba sa Senior Citizens Party List at habang 1,000 Charitimba at 50 wheelchairs naman ang ipinagkaloob sa Nanay Party List. Layunin po ng mga donasyong ito na makatulong sa mga pamilyang nangangailangan, gayon din sa mga senior citizens, persons with disabilities at iba pang nangangailangan ng mobility assistance. Bahagi po ito ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na isinasagawa sa pakikipagtulungan sa mga organisasyon at iba't ibang sektor upang mapalawak ang pag-abot ng tulong sa mga komunidad. GM, patuloy ang PCSO dito nga sa Charitimba at wheelchair. At sabi nyo, part of the corporate CSR. Hindi ba lahat na ng programa parang CSR na po yung yun? buong activities po namin Yes. ay CSR namin sapagkat yan po naman ang aming trabaho, yan ang aming mandato, sinuulit ko. Pero maganda rin pala po rito, nakalimutan ko, tumutulong tayo sa individual, tumutulong tayo sa pamilya. Yes. Yung level ho na yon, tumutulong tayo sa lokal na pamahalaan at sa mga national na pamahalaan. In fact, at bukod pa dyan, malaki rin po ang buwis na binabayaran natin. So, Exactly. So, talagang napakalawak po ng ating binibigay. At, Pero sa corporate world, I don't know kung nag-a-apply ba yan sa mga GOCC. Pag gumagawa ka ng charity programs, hindi ba binabawas, meron man lang yung kumbaga may allocation sila dyan. May certain allocation. hindi madi-discount yung tax kasi nagbabayad kayo yung ng tax deductible Oo, sa tax private, Oo. Hindi PNC, nag-a-apply sa GOC. GOCC. Hindi. Hindi ho. Kung may tax deductible component kami. Magkano ang tax na nare-remit nyo? Mga 14 billion yan eh. Ganyan na. year? A year. Oh. Can you imagine kung yan ay mapunta sa kawang gawa? Napakalaki po niyan. Hindi ba pwedeng mabagaw yun at iapila natin? Nung sinimulan po ang PCSO, Wala. wala pong ganyang kahit na even to imagine na bibigyan ng buwis. Dahil ang buwis po ay ginagawa para makatulong sa tao. Aha. In this case, tumutulong na po kami direct sa tao. Ba't sa mga hindi pa lokal idiretso na? Opo. Okay. Kailan nagsimula po yung tax na yan? I think Kung di nung ako 2018, no? Nung nilagyan na ng train law, no? Sinamahan na ng buwis yan. Pero nung araw, wala sapagkat ganun din ang gagawin mo sa dami ng mga earmarking namin. Di po kami nagreklamo dahil yan po ay ginawa ng ating mga mambabatas. Sinasabi lang natin na kung yung ang buwis po ay ma-channel na natin directly sa ating mga kababayan na nangangailangan. Just today, tumawag po yung congressman ng
ng Pangasinan, si Congressman Arch Celeste, at nabahaan daw sila at humihingi po ng charity timba. Sabi ko, opo, right away, we will give the charity timba. Kaya yun po, sabi ko, on a personal level, on a family level, kasi natutuwa po yung mga pamilya at meron silang may makakain na emergency, at local government, national, and even sa taxation po. Kaya nga, pasensya na, ito yung, hindi po ito parte sa ating discussion dapat today, pero curious lang po ako, yung tax ba sa kabuuan, baka naman ang pwedeng i-tax lang nila yung ginagamit for operations, pero yung mga pang-charity, pang-papremyo, baka naman hindi na pwede. Umaapela po tayo Ako sa po ang Kongreso. naisip ko, total Ano ba dapat? nasa nangangarap rin lang naman tayo. Libre naman mangarap. Libre yung mga news sa PCSO, pag sa PCSO, Gi- nangarap kami, doc stamps na kagad, no? Pero ang sana, maganda rin siguro, i-suggest ko, kung bubuwisan natin ang PCSO, sana sa winnings na lang. Dahil nanalo ka na eh. Oo. So ano ba naman yon na buwisan ka, kahit nalakihan mo ng konti, pero yung mga tumataya sana, wag na sana ron muna. Dapat talaga ang buwisan yung panalo. Sa tingin ko po, yun ang aking opinion. Kasi wala pang gain doon eh. Tumataya pa lang siya. Pero pag nanalo ka, I don't think anybody will complain kapag nanalo na siya at buwisan siya ng even mas malaki sa kanyang buwis ngayon. At para mas marami din ang kayaning makatangkilik ng iba't ibang produkto. Well, wala bang nakaapilang ganyan? Wala po Yung at mga the moment. natin dyan. Ayun po. I mean, kumbaga sa mga mambabatas po natin, sana balansehin yung gains. Kasi ito naman, hindi naman nasasayang or ibinubulsa or itinatago lang sa PCSO. Tuloy-tuloy naman po yung natutulungan nila. Ako, that's the reason why umapela ako. I myself, ang dami pong humihingi ng tulong po sa amin. At naintindihan ko na limitado na ngayon. Mas lumiit kasi yung maaaring ipamahagi po ng PCSO sa dami ng Hindi lang po nanghihingi yun. po ng tulong. If I may, interject. Yung pong universal healthcare. Oo, dahil doon po 40% na po ng charity namin, almost half, napunta na po roon eh. Kaya nga, napag-uusapan namin. Hindi naman lang maintindihan ng tao, parang sasabihin, baka nagdadahilan laki. Pero ang laki po ng halagang yan, mga 4 billion. 4 billion a year po yan, ang dinadala namin sa PhilHealth. Kaya dapat sana, nasa PhilHealth na po. Dapat pwedeng ganung sagot. Kaya lang, nakasanayan na po ng tao, magna 92 years na po kami, nakasanayan na po ng mga tao na humingi ng tulong, lalo't medical, sa PCSO. Yes. Kaya Kasi, mahirap na humbaguhin yan at pinagkakasya na po namin. Yeah. Yan po ang ginagawa namin. kasi nasanay GM, na once nang kailangan nagipit na pag-usaping medical, bago mo maisip ang DSWD, siguro maisip mo yung PhilHealth or other GLs, DOH, PCSO yung una eh. Akala nila, PCSO talaga, bago mo maisip pa yung Malasakit Center, PCSO talaga yung naiisip nilang pwedeng takbuhan. So, sana lang po, ma-reconsider, at least man lang yung sabi nyo, yung sa pagbili po namin ng mga loto o pagtangkilik po namin sa mga loto products, sana wag nyo muna kaming buwisan para mas marami rin kaming afford naming makatangkilik, mas malaki yung kikitain, mas malaki din naman yung mariremit po para sa suporta sa Universal Healthcare Law at maging sa mas ma-extend pa yung maraming mabibigyan ng charity timba, 'di ba? Ng wheelchair, yung mga pumipila araw-araw sa paghingi po ng medical assistance or maging online. Pero po yung educational assistance. Yes! Ayun nga. Tapos di ba meron pa kayong sa Boys Town ba yun? Meron pa. Meron pa kayong ibang other Girl Scouts, non-medical Boy Scouts. related na Sports, meron po kayo. sa Philippine sports, sa sports. Girl Scout, Boy Scouts, at saka yan, sa CHED, sa iba't ibang ahensya pa po ay kasama sa dapat natutulungan ng PCSO. So tumutulong na po sa iba't ibang agency. Bakit binubuwisan pa? Sana na, andun na train law, sabi nga ni GM.
batas yan, wala tayong magagawa dyan. Baka kayo pa ang makasuhan pag hindi kayo sumunod, hindi ba? Sigurado. Doon na lang tayo. Susunod na lang tayo sa dapat. Ayan, katatapos lamang po ng ika-5 SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong nakaraang Lunes at sa ilalim po ng mandato ni PBBM muling pinagtitibay ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang pangako nito na maghatid ng abot-kayang pangkalusugan, tulong humanitarian at mga programa sa kapakanan po ng lipunan sa mga Pilipino sa buong bansa. GM, mula po 2022 hanggang ngayong taong 2026, marami nang naabutan ng tulong ang PCSO. Isa-isahin po natin ang ilan sa mga accomplishment ng ahensya. Mag-SONA rin po kayo sa amin ngayon. Ano? Katatapos lang, post-SONA tayo. Inaprubahan ng PCSO Board, ito po ang karagdagang 1.16 billion pesos na kontribusyon sa PhilHealth para sa Universal Healthcare ngayong 2026. Dahil po dyan, mga kapatid, aabot na sa 3.85 billion pesos ang kabuuang kontribusyon ng PCSO sa PhilHealth ngayong taon para sa taong ito lamang. Paano po sinisiguro, GM, ng PCSO na maibigay yung karampatang shares, contribution sa ibang ahensya ng gobyerno at mga munisipalidad? Dito tayo sa PhilHealth. Ito, kailangan namin talagang maging prompt ang aming releases dito. Bukod pa sa meron kaming commitment sa GCG, no? Governance Commission on Government Corporations. Minamatyagan at binabantayan nila ang aming pagtupad sa aming obligasyon. So ito talagang like clockwork ito. Release namin ito sa for PhilHealth sa Bureau of the Treasury. Kaya naman po, bagamat, ito po ang sabihin natin, bagamat bumaba po ang sales natin sapagkat apektado rin po tayo ng mga ekonomiya ngayon. Inflation. Inflation. Nagawa pa po natin itaas ang ibibigay natin sa PhilHealth. Gawa po yan ng aming innovation na hiniwalay na natin yung tinatawag na po natin na pag-additional na bet ngayon from 20 to 25. Sa totoo lang po, hindi naman din po tumaas ang income ng PCSO doon sapagkat sa buwis din po napunta yon. Pero na-free up niya yung ibang pondo na pwede na pang idagdag sa PhilHealth. Ganun ho yung commitment namin kahit hindi namin programa yung Universal Healthcare. Yung po ay ayon sa batas kami kailangan magbigay. Kaya naitaas pa po namin ang aming contribution despite yung may slowdown ngayon eh. Yes. Lahat naman po ng games of chance ngayon, I think they were hit, no? Nababaltaan natin sa ibang industriya, bumaba talaga lalo sa Pilipinas. Okay. Doon po sa mga nag-remit po, sumusuporta sa Universal Healthcare Law, isa lamang ang PCSO. Pero sa inyo po ba yung malaking bulk na pinagkukuhanan ng PhilHealth din po para, kasi nakikita po natin mga kapatid, di ba, mas pinapalawak, sinusubukan talagang palawakin ng PhilHealth yung benefits, yung coverage, yung packages po na naidadagdag nila. Hindi naman po yan magagawa ng PhilHealth kung walang pondo. Hindi naman yan pwedeng yung monthly contribution po lang natin as members. Hindi kakayanin yung ganong kalawak na coverage. So, may katuwang ba kayo dyan or mas nasa inyo yung pressure nasa PCSO? Ang ibang ahensya na alam ko is PAGCOR is also contributing, no? May contribution din sila. Hindi ko alam kung sa CSR nila kinukuha. Basta kami, yung charity fund namin ang kinumit talaga. And yun talaga, medyo na-hamper yung aming capability to do charity dahil doon. We are just hoping na sana talaga maging successful ang Universal Healthcare para last na lang ho kami sana. Yun po kasi ang usapan dyan, dapat ang frontline is PhilHealth. PhilHealth ang frontline. And then susunod dyan yung DOH, DSWD, minsan LGU, and then siguro kami na po yung panlima or discount pa kung meron. No, so, katulad sinasabi ko, pag nagtulong-tulong po talaga ang buong mga ahensya ng ating pamahalaan, minsan ho talaga sa amin wala na hong umaabot except professional fee. Ito na naman ako sa professional fee, GM.
kamakailan lang, eto magmula nung huli tayo nagkita, may lumapit na naman po sa atin at sabi niya, sobra-sobra na rin po yung GL ko. Sabi niya, napanood ko po na ang PCSO po pala ay kasi sa ibang mga GL nila, hindi pwede. Nanggaling na po siya sa DSWD, sa congressman yata nila, maging sa senador yata nakakuha rin ng GL. Pero hindi po kino-cover yung yung professional fee, yung bayad po sa mga doktor, mga kapatid. So, nung napanood niya sa programa natin na pwede sakop ng GL po, ng guarantee letter na inilalabas ng PCSO, ang pambayad sa doktor, nabunutan daw siya ng tinik. So, lalapit. Sabi ko, okay, lalapit natin yan. Pwede bang pakitanong muna para hindi masayang yung oras mo? Pwede bang pakitanong mo muna sa doktor mo kung tatanggapin yung guarantee letter para hindi na masayang yung pag-aasikaso mo? Sige po. Umiiyak. Sabi, hindi po tumatanggap ng GL yung doktor. Alam mo, dyan papasok ang mambabatas natin. They can legislate that. Sana pwede. Mga kapatid? Kasi technically, government support yan eh. Bakit mo tatanggihan ng government support? So again, apela po natin sa ating mga doctors. Sana po, hindi naman po siguro sa isang buwan, lahat ng pasyente nyo po ay GL ang ibabayad. Sana i-reconsider po ninyo. Dahil ang isang tao naman, hindi naman yan manghihingi ng tulong kung may kakayanan magbayad. Gipit na nga po sila. So sana, i-reconsider nyo po. Kesa, total, maganda naman kayo mabayad, magbilis, diba? 45 days actually max, pero nagagawa po ng PCSO na mag-release 30 na days. as early as 30 days. 30 days. So, kami po, sabi mo, yung word mo last time manikluhod. Ma'am? Kung kami po'y kailangan lumuhod, makiusap, sana po'y consider po ninyo, natanggapin na po yung GL. At yung pagbabayad din naman po kasi nung tax, naitutulong nyo rin po yan sa government. Kasi pag may GL, may tax yun, diba? Pero naman lahat tayong professionals dapat nagbabayad po ng tax. Di po ba sa ating mga professional? Sana po, it's something na mapag-usapan nyo sa mga society, different societies po ng mga samahan ng mga doktor. Just reconsider it po. Apila po yun, apila. Pakiusap. Actually, pwede namang, sabi ko nga, pag na-legislate ito, para kahit yung ibang GL ng ibang agencies, magamit din nila. Na. Kasi nga sumusobra talaga minsan yan eh. Kasi, Oo. pag ni-regulate pa yan, pati rates niyan, i-regulate, magiging problema pa yan. Sana po, sana po. Ito, isa pa. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos, kumpleto na ang pamamahagi ng Patient Transport Vehicles o PTVS sa lahat ng 82 probinsya sa buong bansa. In total, ilang PTV po ang naipamahagi po sa ilalim po ng administrasyon ni PBBM? And is this the first time na naikot po lahat ng probinsya, walang usapang politika na bigyan? Para na po kaming Itbulaga ngayon dahil mula Apari, hindi po, mula Batanes hanggang Hulo. Hanggang Hulo, siguro kung gusto niyo pa. Oo. Sa kabuuan po ay nakapagbigay na tayo, distribute tayo ng 1,830. No? Kaya nga, kinanta namin yung jingle ng Itbulaga doon. Nasa Pampanga kami sapagkat at totoo po yan, hindi pa po nangyayari ito na ang lahat ng lalawigan, pamahalaang panlalawigan, pamahalaang pang syudad, pamahalaang pang mga munisipyo ay nabigyan. Hindi pa po nangyari ito. At marami nga sa kanila na first time. At hindi nga nila alam paano mag-avail. Hindi na po sila ang nanghihingi. We pursue them. Kami na po ang pumupunta sa kanila. Meron po kayong allocation dito. Kailangan doon po, ito, maikli lang naman, mga 3 dokumento lang yan. Lahat po yan, mapagmamalaki natin na tayo po ay natupad na natin yung habilin po ng Pangulo na tayo ang pumunta ron at lahat walang itatangi. Kaya nakakatuwa po yan at gusto naman nila yung modelo na at saka yung laman ng ating mga ambulansya at sana po ay magka-second round pa tayo. Yan po ang aming
mithiin na dahil kung yan ay emergency vehicle, natural po dapat hindi ho yan dapat mabakante. At we will endeavor, no? Hindi po natin basta gusto ho namin magkaroon ng ikalawang round dyan para hindi lang po natin mabigyan ng lahat, mabigyan natin lahat adequately. Yan po ang ating pangarap. Hindi lamang po patient transport vehicles ang idinodonate po ng PCSO. Nandyan po yung iba't ibang medical equipment donations ng PCSO. Ospital, paano po ba ang nagre-request din sa inyo ang iba't ibang LGU or Opo. provincial government din po, Opo. Kamakailan lamang po dun sa Bulacan, kami po ay nagbigay ng mga 2D Eco na equipment. Meron po sila sa kanilang main, sa kami malapit sa Kapitolyo, na ospital nila, meron sila noon. Kaya lang, yung mga taga Hagonoy, kami, taga Hagonoy ako. Ayun, it will take you. Ako po'y taga Santa Monica, Hagonoy, Bulacan. Diyan ako, GM, 52 years old na ako. Diyan ako nag-grade school. Grade school pa lang, baha-baha na kami. Hindi ko alam kung paano aangat ang buhay namin sa Hagonoy. Nakakaawa ang mga kababayan po namin. doon po sa area na yan, doon po i-deploy yan. Sapagkat it will take them 45 minutes to an hour. Yes. No? Para lang magpa-2D Eco. So masututugan na natin yung pangangailangan na yun sa bahaging yun ng pinramis po ba yan ni Bulacan. Governor Dan? Dineliver na po namin. Kay Governor Dan. Opo, So Gov Dan, sa Hagonoy po ha, wag niyo pong kalimutan. Ayan. Governor Dan Fernando, sa Hagonoy po, don't forget us. Ayan. Kasi so ayun yung sa ospital, sana po makaabot talaga yan sa amin. At maganda rin na dalaw namin dahil nangangailangan pa pala ng printer. Kailangan daw ng printer niyan eh. Printer ng ng equipment, ng machine. Oo. Kailangan. Kaya mabuti rin talaga na nakakapunta kami. We can talk to the doctors on the ground kasi minsan, yan, maliliit na bagay, hindi pala nakasama. No? Oo, pero sana rin po yung mga provincial government, tinutulungan din po natin ang kagaya ng PCSO na kumbagay hating kapatid o printer. Imbes na yung pang-printer nyo na ibibigay sa dito mapunta sa ibang lalawigan, sagutin nyo na po, 'di ba? Yung printer din. Baka kasi mas mabilis kayong mag-release. Mario, pero ilan na ho namin. Sorry. Pre-process na natin. Ay, initulo ko. Pre-process na ho namin. Pinrocess na rin. Yung Diba? pagbibigay. Pasensya na po kasi minsan talaga pagdadaan pa sa mga LGU or sa mga provincial government, talagang napakatagal po ng proseso. Parang nakalimutan na. 1 taon na inabot, wala pa printer lang. Ballpen nga lang, hirap eh. Diba? Kaya nga po ang billing ko sa lahat ng humihingi sa amin ng tulong, lalo congressman, mga LGU executives, no? Local chief executives, ang susi ho sa amin sumulat at mangulit araw-araw. Aha. Kasi kulit is key. Kahit Oo. mag-assign lang kayo na magte-text, wala naman pong gastos yan. At para naman ho, sa dami po, kuruin ninyo, ilan libo po ang ating mga munisipyo, ilan libo rin yung ating mga, hindi naman ng syudad, pero lahat po yan may request. So, pag natabunan yun, there are only 365 days, including holidays and excluding. So, pag i-bid out ho lahat yan, medyo matagal ho talaga. Pero sana po, yun naman pong mga medical equipments or yung mga dinodonate natin, ako sa akin lang to, mayroon po ba yan donated by PCSO naman? Hindi naman ho kasama sa kontrata yun, pero siguro dapat, initiative na lang ho nila. kung ako magiging GM, I don't know, baka may mga kontra sa akin, lalagyan ko para alam nyo na galing po ito sa PCSO. Kasi minsan, 'di ba, dinonate ng ibang ahensya, iki-claim nung mga mga nakaupong opisyal. Yun lang naman ang puto ko. Sorry, masyado na ba ako nega? Pero kasi ganun po kasi naman yung nagiging performance eh. So sana yung mga ganun. Ako na magdidikit ang sticker. Well, I think that will be the last of our Pero concern, yes. pag, So that's just me. Lino-launch naman namin, kailangan namin i-launch para
Awareness. aware yung mga Awareness. tao na meron na pong ganitong serbisyo. Oo, yes. At bantayan nyo yung LGU nyo para i-maintain naman nila. Yun po naman ang inaano namin. Sinasama namin sa deed of donation, maintenance na proper care. And then, of course, trained professionals who will take care of the equipment. Yes. Who can administer it. Opo. Dahil sila naman na nag-request yan, kailangan huwag maging white elephant. To fuel your negativism. Kalma. Ito po, ang pinakamalaking programa ng PCSO, ang Medical Assistance Program o MAP. Simula 2022, magkano na po ang naibigay nating guarantee letters sa mga Pilipinong nangangailangan ng financial assistance para po sa kanilang gamutan, GM? Mga 11 billion na po mahigit ang ating naitulong at continue and as we speak, patuloy pa po ang ating pagbibigay ng medical assistance. Yan po yung sinasabi ko na hindi na po maaalis sa amin yan, palagay ko, dahil sabi ko nga, ginawa po ang PCSO unang-una para labanan ang tuberculosis na which during the time na inception ng PCSO is the number 1 killer disease at the time. No? So, yan na talagang ando doon na talaga ang DNA namin, kumbaga sa pagtulong sa medical at ngayon, broader na, syempre, hindi na lang tuberculosis at yung iba pa at minsan sa disaster pa nga po, nandoon pa rin po kami. Ngayon naman po, GML, makakausap natin, dahil pinag-uusapan na natin yung Medical Assistance Program, ay makakausap po natin si Charina Gonzalez. Nakatanggap po siya ng tulong mula sa PCSO, ang kanyang 8-year-old na anak na may congenital heart disease. Magandang umaga sa iyo, Charina. Ayan. Hello? Hello po. Ayan. Perfect morning po. Perfect morning sa iyo, Charina. Pagkapanganak pa lamang ni Samantha, nalaman na agad ba na may congenital heart disease siya? 9 days po siya nung nalaman po namin. Kasi nung inuwi po namin siya sa bahay, naobserbahan ko po na mahina po siyang ng milk, mag-take po. Then, nung binalik po namin siya sa sa pedya, doon ko nalaman na may narinig po sa heart niya na murmur. Oh, pasensya na ha. Pero hindi ba isinagawa ang newborn screening? Na-test po siya noon, pero wala naman pong na-detect that time po. Okay. Opo. So, nung mayroon nalaman na may congenital heart disease siya, ipin-explain sa'yo ng mga doktor kung paano yung magiging procedures at dapat gawin kay Samantha? Opo, ma'am. Bali, VSD po yun, butas sa puso, 2, tapos po ASD. Possible po, yung isa daw po doon ay magsara. As times goes by na lumalaki siya, kaso po, kailangan po palakasin muna po yung resistensya. Kaya habang lumalaki po, madalas po kami sa ospital. So, naisagawa pa yung surgery? Opo. Year 2019 po, na-repair po yung VSD niya. Kaso nga lang po, may mga underlying health condition. Nung na-repair po yung sa puso, meron naman po siyang mga iba pang sakit. Kaya yun rin po nagkukos na kahit malaki na po siya ngayon, still na-hospital pa po. Oo, kasi may developmental delay siya, no? Opo. Tapos yung minsan ay nagsi-seizure. Opo, ma'am. Tapos yung cyclic vomiting, tapos white Sutton syndrome, meron din po siyang renal tubular acidosis. At nakalapit po kayo sa PCSO para sa pagpapa-ospital at PF ng doktor. Kwento niyo po sa amin yung tulong din o journey na ninyo sa paglapit po sa PCSO. Opo, nung time po nung una-una po na natatandaan ko, nung maliit pa po yung anak ko, munang papa-ospital, nakalapit po kami noon sa PCSO kasi that time po ang asawa ko po ang pumipila noon. Then nung time na nalipat po kami ng heart center na ospital, year 2024 po, nag-apply po ako through online. Tapos po, pinrocess ko po yung mga kailangan na papeles na hinihingi po na requirements po para makalapit po for hospital bill. Yun naman po, na-aprobahan naman po ako. Gaano po kalaking tulong yon? Dahil katulad po ng sitwasyon ni Samantha, talagang very critical, delicate
Actually, very Opo, ma'am. delicate ang kanyang kalusugan at sabi mo nga, Opo. madalas na ospital. Um, Opo, ma'am. gaano kalaking tulong sa pamilya mo, sa pamilya nyo, yung katulad ng sitwasyon ni Samantha na may nakakatulong na kayo sa mga gastusin katulad ng PCSO na may nalalapitang kayong ahensya? Opo, ma'am. Ano po katulad po nung sa anak ko, mahirap po ang kondisyon. Pagkada ma-ospital, normal po sa magulang na mag-aalala na saan kukuha ng pambayad, paano, ganito. Pero po ma'am, nung nalaman ko yung mga pwedeng mahinga ng tulong, ang iniisip ko na lang ay gumaling yung bata, mapagaling ko siya. Dahil alam ko po na may malalapitan po ako na ahensya para po kung kami madi-discharge niya sa ospital, alam ko po na meron pong hindi tatalikod sa akin na para magbigay tulong po. Yun po nga ang PCSO, natulungan po ako, napakalaking bagay, lalo na po ang hospital bill, year 2024 po yun. Hindi naman po ako nahirapan na Nakahingi ng lumapit. tulong. Opo, Oo. na lumapit. Talagang magko-comply lang po sa requirements. At saka po, nagdirekta po ako na pinasa ko yung requirements. At wala Aha. naman po akong inintay na matagal na araw para po maaprubahan. Ay, kamusta na si Samantha? Okay naman po, ma'am. Actually, may isang po na po, nakalabas po kami uli ng ospital kasi po, na ospital po uli, ma'am, dahil syempre yung kondisyon talaga, ma'am, unpredictable mga ano niya yung mga infection, ma'am. Syempre, hindi maiiwasan yan, ma'am. Pero awa ng Diyos, okay naman na po. Kasama po natin, Sharina, no, si GM Mel Robles. Opo. Ayan, tama-tama. Ito, baka may gusto kang ipaabot na mensahe sa PCSO. Good morning po, Sir Good GM, morning. Sir Mel Robles. Perfect po. morning. Opo. Isa po yung anak ko sa nagbigyan ng tulong ng PCSO. Maraming salamat po at sa papatuloy niyo po na pagtulong lalo na po sa mga batang katulad ng anak ko na may special na kondisyon. Malaking tulong po ito sa aming pamilya na hindi kami nag-aalala kung saan po lalapit, lalo na sa panahon ngayon. Marami rin po makailangan na pagkatapos ng pagpapa-hospital, pagpapagamot naman. Kaya malaking tulong po. Maraming salamat po sa inyo. Basta, ang pasasabi lang namin kapit lang. Opo. Salamat po. Thank you, Sharina. Dasal namin ang patuloy at araw-araw na paglakas ni Samantha. Opo. At GM, dito naman po sa ihahabol po natin ay layunin ng programa na mailapit sa ating mga tagapanood at tagapakinig ang mga serbisyo ng PCSO. Kaya naman, isang kapatid po natin ang lumapit at gustong humingi ng tulong, si Syra Lynn Cuales. Siya po ay 35 years old mula sa Pandacan, Maynila. Mayroon siyang rare kind of cancer na tinatawag na PEComa. Nangangailangan po siya ng mahigit 200,000 para sa kanyang gamutan. Alamin natin ang kanyang kwento. Magandang umaga sa iyo, Syra Lynn. Ma'am, good morning po. Ayan, kasama natin si GML. Nakikita mo ba? Good morning po, sir. Good morning rin po. Ayan, oo. So, very rare yung klase ng cancer mo. Paano mo nalaman itong sakit na ito? Kasi po, before, nung 32 years old po ako, medyo nag-gain po ako ng weight. Aha. So, nag-decide po ako mag-diet. Tapos, naiwan po yung tiyan ko Okay. na malaki. So, Aha. nag-decide po ako na magpa-check sa OB. Mhm. Na find out po na may myoma ako. Okay. Tapos, so, nagpa-check na ako. Tapos, sabi, tatanggalin daw kasama yung uterus ko. Mhm. Kasi masyado nang malaki, parang kinain na po ng myoma yung uterus ko, Uterus. kaya hysterectomy na po ako nung 32. Aha. Tapos lumabas na po, after months, lumabas po sa histopathology na may PEComa daw po. So wala akong idea kung ano yun. So search ako. So pinaliwanag sa akin nung doktor Aha. na rare nga po yung cancer ko. Tapos, since natanggal na yung pinaka-main, mag-ano na lang daw po ako, monitoring. Aha.
Tapos, syempre, ang mahal para sa akin nung CT scan, parang isang beses lang ako nagpa-CT scan noon kasi minimum wage lang ako before. Mm-mm. So, life goes on, nagtrabaho, ganon. Tapos nitong 2024 nag-decide ako na mag-iba ng career, ganon, hanggang sa nag-take ako ng caregiver. Tapos, nung after nung program na yun, nagpa nag-apply ako sa hospital para maging nursing attendant. Tapos yun, parang medical. Mhm. Nung medical, nakita sa x-ray na may multiple nodules ako sa lungs. Mhm. Yun na, hindi na ako tumuloy sa pag-work. Nag-focus na ako dun sa pagpapagamot. Mhm. Luckily, imbis na iiyak ko siya, siyempre, iniyak ko talaga siya 1 week. Mm-mm. Tinulungan ko rin yung sarili ko. Imbes na iiyak ko, nag-search ako ng doktor kung sino yung makakatulong po sa akin, sa case ko, kasi nga rare po. Ayun, nakita ko po si Dr. George Ignacio ng PGH. Mhm. Ayun, January, nagsimula ako mag-chemo hanggang ngayon po. Kamusta ka? Kamusta ang laban? Ang hirap po eh. Pero nakakangiti ka pa rin. Ayun Maganda nga ang yan. gusto ko sabihin. Yung positibo sa buhay. At hindi Yes. biro, Cyralyn, kasi sabi mo nga very rare. The big challenge here, I understand, GM, alam po natin na ang PhilHealth, pinapalawak nila yung kanilang Z benefit package sa mga cancer patients. The thing is, dahil rare, yung kanyang, yung iyong, 'di ba, yung iyong cancer, hindi siya kasama dun sa Z benefit package. Tama ba, Cyralyn? Yes po. Yes Ayun. po, hindi po kasama, hindi po ako nakaka-avail ng kahit ano. Yung bali ang na-discount po sa akin, yung total bill ko po. Okay. Sa Doon na sa hospital. total bill, sa hospitalization, doon na di-discount. Ngayon, ay regular ka rin, nakakahingi ka rin ng tulong sa DSWD. Ako, alam ko sa DSWD, pwede kang humingi ng tulong every 3 months. No? Yes, ma'am. Oo, Kaso, kasi- ma'am, kasi ang setup ko, ma'am, halimbawa po, na-discharge po ako kahapon. Na-discharge po ako kahapon. Mm. Tapos ngayon, kinabukasan, maglalakad na po ako ng GL niyan kahit hindi ko nararamdaman yung tuhod ko, hindi ko nararamdaman yung katawan ko. Basta lalakad ako lang mag-isa. Kasi 67 na yung nanay ko eh. Mm. Hindi niya na deserve na mapagod pa. Kasi siya na po yung nagbabantay sa akin. Pag nako-confine ako, usually 2 weeks ako nako-confine dahil sa side effect. Lahat masakit. Hindi ko na lang hindi ko na lang iniintindi. Matatapos din naman. Mm. Tapos, pag nakalikom na po ako ng GL, yun po yung binabayad ko. Yung doktor ko po, napapakausapan ko na bayaran ko na lang ng GL. Pero, may cash out pa rin po ako kasi naka-portakat na po kasi ako dahil sunog na po yung balat ko dahil sa mga injection sa tagal po. Ito po. Ayan, sunog na Oo. siya. So, Sunog, wala na pong ugat na makuha. Bali Cyralyn, ang tuloy-tuloy, no? po. Tuloy-tuloy yung battle na to. Kailangan mo pang sumailalim pa ba sa chemo? Siguro, paano ba? Yes po. Um, Matagal pa po. Cyralyn, pinapaiyak mo naman kami. Ayan. Cyralyn, pero Kasi nandito kami. No, it's okay. It's okay. Dahil kami naman ay kung sa paanong paraan makakatulong, no? So, tamang-tama, I think, pinaggano talaga. Ito ay talagang the works of God, no? Na nagkataon na nakilala ka namin. Guest natin ang PCSO Today. Nandito pa, ayan, bonus pa, na si GM mismo ang nakaupo sa ating programa. Siguro, Cyralyn, paano ba? Ito, kausapin mo si GM. Paano ba makakatulong ang PCSO? Cyralyn, meron na kaming Sir. pwede ng online ng aming submissions, no? Siguro, kung na lang, Yun iwan po, mo sir. na lang kay
Ma'am Cheryl, para Kung paano. January pa po ako, sir, nagtatry na Nahirapan daw maglapit siyang kaso ang pumasok. hirap talaga. Siguro rin, Tapos may oral po ako na 268 monthly. Hindi ko pa po naiinom kasi hindi ko po kaya siya talaga. Aha. Kasi wala po rin akong trabaho ngayon. Kami lang po ng nanay ko yung nagtutulungan. Sa pension lang po ng nanay ko ako nang hihingi. Ganito, nandito na naman, may number ka na rin lang. Pwede na sila, kung komportable ka kila Ma'am Cheryl, siya na mag-ano at hindi mo na kailangan siguro maglakad pa para sa GL dahil kami tinatanggap namin ng online, lalo't kilala ka naman. Minsan lang naman problema dyan dahil syempre sa dami naman ng mga humihingi po ng tulong. At hindi lang, nang i-scam, no? Oo. In fact, meron kaming ongoing case ngayon sa mga nang i-scam ng GL, no? Meron po kami ongoing ang kaso. Okay. At sana marinig nila yung mga ganitong pagkakataon na may mga tao nga pong mas nangangailangan kaysa... Anyway, kung komportable ka, Cyril, dito kay Ma'am Cheryl, siguro dito na natin idaan para matulungan ka namin. Ha? Cyralyn. Sige po. Thank you po. Oo. Laban lang. Diba? Kaya yan, Cyralyn. Nandito kami, isa kami sa maaari mong masandalan hanggang sa abot ng makakaya namin dito sa programa at maging sa PCSO. May rason ang Thank you Panginoon. po. Kaya nandyan ka. Sige, Okay. relax ka lang. Mas makakatulong yung magandang attitude mo kanina. So, keep Nakangiti. it up. Ha? Oo. Ngiti lang. Hindi ka nga mukhang 32, sasabihin ko sana eh. 36 na po. 36. Oh, Oh, okay. 36 pa. Ayan. O, Cyralyn, ha? Ang buhay ko sa ospital na lang Ayan. tumatakbo. 2 weeks confinement, 2 weeks sa labas. Mm-mm. Always, still, alam namin, mahirap ang, hamon ng buhay, pero may rason ng Panginoon kung bakit nandyan ka sa sitwasyon na yan. Alam niya na kaya mo. Opo, thank you po. At nandito, ang PCSO, huwag kang mag-alala, at tutulong tayo sa hanggat kaya ng PCSO. Thank you, Sir. Opo, thank you po. Thank you po. Thank you, Cyralyn. God bless you. Isasama ka namin sa aming mga dasal. At magkikita pa tayo. And pati Magkikita pa tayo. to coordinate kung pwede or can we Thank you get po. the number na lang? Yes, yes. We will, wag mo ibababa at kukunin namin yung iyong mga detalye. Opo. Okay, thank Sige you, po. Cyralyn.